unboxing guys. Gymno. In-order ko to sa taga, anong tawag nito? Isabela. Mabilis dumating kasi nga ang lapit lang. Diba? So, cactus tayo ngayon guys. Ayan. Buksan natin to ha. Kasi mayroon akong ibang in-order na Gymno pero hindi pa dumating. Ang gaganda kasi ng mga Gymno niya guys, mga variegated siya. Matitibay ang mga cactus so hindi agad-agad naglalanta or naglalampot. So ayan. O diba? So tingnan natin kung gaano to kalaki. Teka, tapon muna natin tong papel kasi baka magkakalat dito sa bodega. Wow! Uy, ganito lang siya kaliit. Talagang as in maliit lang talaga. Wow, so cute! Nakabalot siya sa ano? Tawag nito? Tissue paper. Oh, ka-small. Kita nyo to. Ayan. Yung kanyang roots. At eto siya. Buksan na natin to. Para na-excite ako. 10 pieces ang isang set. Wow! So cute! Kita nyo to. Grabe, ang liliit. Iba rin yung variegation nito. Ang gaganda ng mga Gymno ngayon, no? Kung makita nyo lang sa Facebook. Wow. Sabi sa'yo, matibay ito eh. Ayan, oh. Firm na firm pa rin, oh. Iba din yung variegation niya. Ayan. Bago po ilagay sa soil, paano ba? Ah, wow, ang ganda. Cute, oh. Tara! Oh, ang cute! Ang ganda rin! Wow! Grabe, oh! See, guys! Ganda nyo, oh! Ang cute na mga roots. Oh, see? Iba rin ang variegation nito. Ayan, oh. Wow, basta. Ang cute-cute nila. Pero meron pa akong isang order. Darating pa lang. Aha. Oh. Basta iba-iba ang variegation niya, guys. Ito iba din. Ayan, oh. Tatlo lang yung mayroong ano. Yung tatlong ribs lang ang may variegation niya. Parang may pink na may dark, light pink at saka dark pink. Ayan. Oh, oh, oh. Oh, ang ganda. Look, 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 big look. See, pretty Jane and wanna. Oh, see? Ganda, ang daming variegation. At iba rin ang ano nito. Ano ba yan? Iba rin ang mga ribs niya. O, tingnan nyo. Iba-iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ribs to. At ang dami niyang ano. Ano tawag dito? Yung ribs niya maraming guhit-guhit. Pang 9. Ayan. Ayan. Oh. Oh, di ba? Ito iba din. Oh, iba rin ang variegation niya. Panghuli.
Iba-iba ang design ng mga variegation nila, guys. O, diba? O. Ayan. Hello, guys. Kumusta? Kita nyo to? Diba? Last week ko pa to in-unbox. Guys, mag-8 days na siya. Ngayon mo pa lang siya iriripat. So, ngayon gagawa tayo ng amendments, soil amendments para dito. Paiba-iba ko ng soil amendments, guys, para sa mga cactus at saka sa succulent. Kumbaga nagta-try ako kung nabubuhay siya or hindi. So ngayon, eto. Ang cute nila, oh. Firm na firm pa rin. Hindi pa rin siya nagano kahit 8 days na, oh, diba? So magaganda pa rin sila. Hindi ko to pinaarawan, nakalagay lang siya sa isang place na talagang malapit sa init. So ayan, ganun pa rin siya. Hindi tayo pwedeng ilagay sa init ito kasi mawawala yung variegation niya. Mag-revert ito. So ngayon gagawa na tayo ng soil mix. Ayan ang gamitin natin. Vermicast, peat moss, pumice or pumice, at saka itong si coco peat. So ito na yung aking soil amendments. Ito yung aking panukat. 2 cups ng coco peat, 1 cup ng vermicast, 1 cup ng peat moss, at itong stone number 2 ha, ayan. Yung isang buong ganito, 6 cups pala nito sa sukat. So, ubos siya. So, nasa mga 100%, di ba? Lahat-lahat. Okay? So, tamang-tama na yan. At eto pa, meron pa akong Starkle G na ilagay para sa mga peste, para hindi agad siya lalapitan kasi maselan yung halaman na yon, yung cacti na yon. So, ihalo natin dito. Ayan, paghalo-haluin natin at yun ang ilagay natin doon sa ating gymno. Well mixed na siya, guys. Oh. At malalaman natin kung talagang porous siya or buhaghag. Ayan, oh. Oh, see? Yan. Tamang-tama to. Eksakto ito. Kaya ako naglagay ng ng peat moss kasi nga compost siya, 'di ba? Etong vermicast naman, compost din pero may kasama siyang parang compost siya at fertilizer na rin. So, yun. At itong coco peat, yan, anti-fungal din yan. So, hindi na siya basta-basta fungus yung ating mga halaman dahil nilagyan na natin ng coco peat. Mayroon pa siyang Starkle G. Maglilipat na tayo. Ito yung gamitin kong pot. Ayan, oh. Nasa mga 2 to 3 inches ang haba niya. Tapos yung ganun din siguro yung circumference niya, parang nasa mga 3. Dapat na mas maliit pa dito eh. Kaso lang wala na akong mas maliit pa. Ito na yung pot ko. Sayang naman kung itapon natin to, di ba? Ayan, oh. So pwede na rin to. Para hindi na tayo maglipat pa ng maglipat. Kasi dapat malaki lang ng konti dito, oh. Masyadong malaki, no? Dapat mas maliit lang, nasa mga half inch lang yung yung distance ng cactus at saka yung pot. Wala nang iba eh. So, ito na yung gamitin natin. Yan. Hanggang dito lang yung soil na pag ilagay natin dito sa pot, guys. Kasi, ganito yan eh. Aray ko. Oh! Okay. Kung nakikita nyo to, itong brown na to, yan. Ito lang dapat ang nakalubog sa soil. Dito, ito lang. Tapos itong brown na to, ayan o. Kaya yan may brown. Dahil, nilalagyan pa ng toppings yan para hindi ito gumalaw-galaw. So, kaya yung brown na yan, hindi yan nasisinaga ng araw, kaya nagba-brown siya. Toppings ang nakalagay dyan. Kasi ang ugat, yun lang yung nakalagay sa soil, nakalubog sa soil. Tapos the rest is topping na. So, hanggang dito lang talaga yung soil na ilalagay natin dito. Para yung iba, toppings na yun. Yan. Para hindi siya gagalaw.
Ganon yun. Ayan. Oh, see? Ganyan lang. Hindi pare-parehas yung laki ng dineliver sa akin. Medyo may maliit, medyo may malaki. In-order ko to sa Facebook. Nakita ko lang doon na nag-offer siya ng 10 pieces ba for 385. So, okay na rin. Variegated eh. Ang gaganda. So, I'm sure galing din to ng Thailand, di ba? At saka yung nilalagay na toppings nila dito, yung alam niyo yung ano, nilalagay sa yung soil ng bonsai, yung parang kulay brown or khaki, yun ang kadalasan yung nilagay nila dito. Pero pwede na rin yung mga maliliit lang na ano, yung volcanic stone. May nabibili noon eh. Doon sa may ano. Meron ako noon, may nabibili kaso lang konti na lang. Ayan. So, yan, ganyan lang dapat. So, ayan na guys, tapos na. Okay ba tong aking ano, yung aking cellphone parang nanginginig eh. Mahina na kasi yung battery nito eh. So, natapos na natin siyang ilipat guys. Didiligan ko to ng tubig. As in na tumulo ng konti lang. Yung tumulo ng konti kasi sayang naman yung vermicast na nilagay natin dito at saka yung ibang mga ano matatapon lang. Yung tamang-tama lang na mababasa yung buong soil. At saka natin siya didiligan ulit pag tuyong-tuyo na talaga yung pati ilalim niya. Siguro nung sa mga 4 to 5 days kasi sobrang init naman ito sa Pilipinas. So, hanggang ganon. Basta kakapain natin or tutusukin natin kung tuyo na ba yung pinakailalim, tsaka natin siya ulit didiligan. At ilagay natin siya doon sa sobrang init pero hindi naman siya nakalagay sa full sun. Kailangan makasagap siya ng init para yung kanyang variegation hindi mag-revert. Siya nga pala guys, every week ako nag-fertilize talaga nito. Pero yung anaalang ginamit ko, hindi naman matapang yun eh. Ito, 8 ribs. Ayan, 8 ribs, 8 ribs, 8 ribs, 8 ribs, 8 ribs, 8 ribs. Ito, 7 ribs. Kita nyo? 8 ribs. At yung last, 9 ribs. At saka kung makikita nyo, iba-iba yung form of variegation nila sa bawat ribs, di ba? Yung mga ang cute, oh. Ito yung pinakamaliit. Yan. Ano nga pala itong nilalagay nila dito sa ibabaw, yung akadama soil, parang buo-buo. Ayun. Akadama soil pala. Pero pwede rin yung mga ano, yung mas maganda rin yung ano eh, volcanic ano, stone yung maliliit. So hanggang dito lang muna ang aking vlog guys. Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras. At please subscribe, like, and comment. See you on my next vlog.